producer mo lang si Direk, si Sir Enrico na lang pwede sumagot or si Keith. Paano nyo nabuo po yung Untold? And is this talaga for MMFF? Ang intention nyo talaga nung pinulo nyo is for MMFF to submit nyo for finished films? I'll go. Well, para sa first question, I mean, like as I mentioned, we love horror, so we're always thinking of new ways to do it. And for this one, we found a very unique way to approach it that's very different from the rest of the other horror movies we've done in the past. Of course, with help from director Derek Orido and our writer, and Enrico Santos. In terms of the scenes for it, we wanted to play with the concept of fear and really dig deep into that world. But I don't want to say any more than that, baka ma-spoil. Ang producer ko hindi nagtatagalog. Tatanungin ko na lang sinabi niya. Actually, hindi ako yung original story nito. Anton Santa Maria, I'd like to give you credit and then I'll just continue the script. Pag nabasa niyo naman yung Anton, makikita niyo doon yung stamp ng director, si Derek Abrito. Dati siyang journalist, documentary ng GMA. So some of the events in the story, totoong nangyari. But sa events lang the real story itself didn't happen. Pero very prevalent, gusto sa atin ngayon ng fake news, gusto mo lang invento balita para magka-views, and naging inspiration for Anton. Except for a few incidences na totoong nangyari, those story naman ay katabisin namin ni Anton. Anton, tawa si Keith, we hope it's a new way of telling a horror story. First of all, hindi na ito haunted house. The haunting is in the person. Dahil lahat naman tayo, sa pagkakagaling ang takot natin. Di ba sa sarili rin natin, pag pinagawa tayo mali, tayo mabuting, maparusaan, pag meron tayong kinatatakutan, phobia, o whatever, ganun, kumakapit sa mga kapatid bago tayo matulog. So, galing kay Rosel ang tagline ng Anton, matakot ka sa sarili mo. Dahil ang pinagagalingan ng video, sarili natin. So that was the root of the story. As for from MMFF, magmamanawag muna kami. Kung matatapos at makakapasa. Pero nasabit niyo po yung script nito sa Nasabit yata, nakapahulog. Pero finished product na kami pinakapagay. Sana ma-finish, sana makakapag. Depende na sa manawag. And for my next question, mas okay sana kung sila ang sumagot. Kasi ang hope talaga ng karamihan is makapasok ito sa MMFF. Diba kapag sila 50th year of MMFF, dapat naman talaga may legal field, diba? May, for how many years, for how many MMFF na parang na-snap ang mga entries ng legal. This time ba, kapag sana wag naman mangyari, pero if ever mangyayari ulit, medyo nakaka-hurt na yun. Kasi dapat naman talaga yung honor for Mother Lily, dapat naman talaga, halos lahat agree naman na dapat may legal na entry sa 50th year ng MMFF. Well, of course, it's always we look forward every time sa MMFF, diba? Pero definitely, we're out here naman to always to produce a quality movie, diba? So, yun naman, hindi kami nag-feel dun sa paggawa nun, to always produce a quality movie any time of the year. Parang nabitin ako sa sagot. Pero nagpaka-safe lang siya. Which we understand. Okay, for our next question. Thank you. Thank you so much, Sir Gordy. Now we would like to call on Alan Policarpio of Philippine Inquirer. No, hindi po. Question po ng Sir Gordy. So, yung horror films na mga na-past, like Show, Carita, pero tinatapos yung script or yung offer natin, ano yung nag-stand out sa iyo? And what do you think will be the difference stand out? Actually, this is my fourth and fifth horror film na nagawa ko sa career ko, but it was my first horror film with Regal. And it's actually my first film with them. So thank you so much. So this the backstory. I grew up watching talaga yung mga Shake, Rattle, and Roll, Regal Shocker, o di ba, reveal na
Derek Cabrito. But this one has a lot of psychological tension into it. So I guess that's also the reason why I said yes to the project. Maganda rin talaga yung script. And for me, sige, sasabihin natin horror film siya, but I believe na marami siyang magsasagot na internal questions sa atin, like, what are you willing to give in exchange for your soul? Yeah, thank you. Sabi nga sa tagline, like mentioned kanina, natakot ka sa sarili. Ano yung thoughts mo about that tagline? Ikaw ba ang tinatakutan? Oh my gosh, I truly believe na I think we all have demons. Meron tayong mga bagay sa sarili natin na ayaw nating lumabas. May mga bagay tayo sa sarili natin na gusto natin i-deny, na ayaw natin i-acknowledge. And once that quote-unquote demon is stopped, then mababalik sa sarili mo. Kinakatakutan ko sa sarili ko. Siguro, hindi. Magalit. Oo. Hindi kasi ako marunong magalit. So, iba yung way kung paano ka nagagalit. So, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin pag na-reach ko yung rurok na yun. Alright, thank you so much, Sir Alan Policarpio. Next, for our next question is Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. Hello, good afternoon. Congratulations for the Untold. Yung question ko para sa cast, kasi curious lang kami, what are your worries or inhibitions about filming a horror story or a horror film? And paano ba yung nagiging preparations nyo mentally? Kasi syempre iba yung horror talaga eh. And TJ, sino ba yung start natin? Ay, sige po. Magandang hapon po ng TJ Valderrama. Wow! Ano pong preparations yung mga ginagawa? Actually, tulad po ni Ate Jones na laking ano din po ako shake. Ang isa actually hindi ko makakalimutan yung Undin. My God, favorite ko yung lumalabas sa Iniloro. So for a few years, hindi talaga ako nagsilang. Sobrang takot yung mga nilabas. So, yung preparation po naman na ginawa ko siguro is actually, ang hirap gumawa ng horror. For me, ang hirap na. Kasi yung mga tili, yung mga sigaw. So, tinry ko siya before. Kailangan tili ka. Action! Cut! Masyadong kaninin. Mahirap siya. So, ang siguro preparation ko, since sa script talaga siya, susundan ko yung story niya, and then ilalagay ko po yung sarili ko sa sitwasyon kung paano ko i-handle, paano ko mag-react doon sa kwento. Actually, itong movie na to, ito yung pinaka-manly ko na role sa buong career ko. Pinaka-manly role na to. Solid to. So, abangan niyo po yung pelikula pag lumabas ko. It's so nice. Salamat. Sorry po. Ang worries and inhibitions, siguro po, hindi ko pala nasagot yung tanong. I apologize. Masyado ako nagkwento. Siguro po isang pinakatakot ko or worry. Kasi usually daw, nagiging kwentuhan yung pag horror yung sinushoot mo, may mga nangyayari sa set. Opo, may mga nangyayari ng mga kababalaghan. May nangyari po sa akin na nawala yung clip ko sa buhok. Yun naman yung pinaka-horror na nangyari. So, okay naman. Nahanap namin siya. So, it was fine. We handled it well. Yun lang naman po isip ko. Thank you. Hi po, magandang hapon po sa inyong lahat. Tapos Kauri ko, Inuma. When it comes sa preparation naman, well, nagkaroon din naman kami ng story ko. Sabihin nila, nagsabi ng stories, and yung character description binigay din sa amin. Also, siguro nanood ko ng ilang clips, nag-search po ng ilang clips when it comes sa horror. Kasi bilang chinita nga ako, so pag kami gulat-gulat lumaki na kayong mata mo, parang may ganun na isip. Malaki na yan. Yun na yung problem ko minsan. Yeah. Ano po yung next question? Worries inhibition. Ano mo yung sabihin ng ulan? Sorry. Ako
Seryoso, hindi naman ako duwarog. Pero, duwag. Duwag. Pero, nung nandun na ako sa set minsan, or pag kami nakikita na akong mga, yung mga elements na nasa pinakita sa teaser, medyo natatakot na ako na baka pag-uwi ko, mismo sa ganyan. Kasi magdagala ka nung mag-isa pa uwi, malapit na kasi ako sa location natin. Ayun na naman, pero thank God, ginagabay naman niya ako sa wala na lang. Hello everyone, good evening. I'm Ian Valentin. Kung titignan niyo po kami lahat, parang hindi po horror ang film namin. Comment. Pero siguro that's one way para wala yung mga takot namin sa pag-film ng movie namin. Pero yun nga, actually with my role and with this movie, it's really hard po, mas lalo na hindi siya yung common or the usual na nakikita natin na horror movie na sa haunted house or may mga gumagalaw ng mga bagay-bagay, ganyan. Pero this is something really on a deeper sense ng psychological. So, mahirap po actually with preparing the role, talagang kailangan din namin i-prepare yung sarili namin mentally and psychologically kasi talagang nilalaro ang aming mga utak din dito. So, parang love life lang na sabi dito. Pero, ayun, with inhibitions and worries namin when it comes to filming, actually, yun nga, parang may takot din ako personally dahil may mga nagawa na rin naman ako film or guesting or teleserye na may pagka-horror and may mga experiences din ako hindi maganda at dadala ko sa bahay. Pero, ang ginagawa ko na lang is, kumbaga, nagpapagpag na lang din ako. Nanonood ako ng comedy film or love story, kikiligin ako ganyan. Para lang makalimutan ko yung mga, anxiety or naisip ko sa utak ko na baka madala ko sa bahay. Pero with doing this film, we're very happy. I'm very happy with this production and with my co-actors. It's very challenging and exciting at the same time. Yeah, I'm very grateful to be part of this. Ayun po, so sa preparation nga ng character ko for this movie, syempre yung mindset na po natin na dahil horror, may action po na mangyayari. So physically, kailangan ng mindset po na matatakot na talaga. Number two, yun nga pong, hindi ko po alam kung sa iba, topic po sila sa horror movies, pero ako po talaga may fear of horror movies. And hindi naman po siya yung fear na hindi ko na kaya gawin yung horror movie. Actually, yun nga po yung challenge para sa akin na tanggapin ko yung mga roles ng horror movies. At ito rin po yung isang fear na na-overcome ko, yung fear of heights. So, yung role ko pa na si Aline, di ba? Naalala niya. Yung fear ko of heights, naka-harness po si Aline dito. And naitatawid po talaga yun kapag yung mga kasama mo, like directors, everyone, part of the crew, nandun yung tiwala. So, malaking bagay po yun. And sa horror movies naman, iba na po yung dating ng horror movies ko sa akin ngayon. Iba na yung dating ng horror movies sa akin ngayon. It's more of like, inaaral ko kung paano kaya nila ginawa yan, paano kaya yung emotions nila and saan nanggaling for their characters. So, ayun po. It's eye-opening, it's exciting, and it was so much fun to make. And I'm very, very, very happy to have worked with one of my idols, Julie Santabria. Ayun po. Thank you po. Francis Mato po. Sa mga hindi nakakakilala. Anyway, preparasyon. Bilang isang aktor na galing sa entablado, meron kami tinatawag na different kinds of acting. One of which, yung method. Pagka method kasi, pinaprepare mo yung sarili na hindi ikaw, hindi ako si Francis Mata. Ako si Ernesto. Yun yung character ko dito sa role. Pinaprepare ko yung sarili ko na
naghihiwalay ako, parang yung kaluluwa ko sa akin, pupunta ngayon kay Ernest. Tapos ngayon yung bang, di ba naisip natin yung meron nagsasalita sa'yo, demonyo, nagsasalita sa'yo ang anghel. Gawin mo to, sinasabi ng demonyo. So may sasabihin sa'yo ng anghel, ay, huwag mong gagawin yan. Ngayon, yung innovations ko, minsan kasi, pagka method acting, mahirap mong alisin. Maski na pag-uwi mo, dala-dala mo yung character mo. Lalo na kapag hiningi ng director sa'yo, sir, magiging creepy ka dito. Di ba ba creepy? Tapos, hindi. Magiging creepy. Grabe siya. Okay. Hanggang pag-uwi ko, hindi ko nabitawan yung aral ko. Nalaman pa rin yung nakakatakot ka, maski tumingin ka sa salamin, matatakot ka sa sarili mo. Yung ganun ba? But anyway, marami pa ako sana gusto sabihin, pero yun lang ang maipapamamahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat. Alright, thank you so much, sir. Our next question is from ABS-CBN News, Josh Mercado. Here. Question is, ano yung pinamamahirap na sino na ginawa mo sa tuloy? Wala kasi kung masabi madaling scene na ginawa namin sa film. Ikaw kasi parang, pag tinignan mo yung script and yung, well, yung araw na in-execute ko na yung mga scenes na naisulat. Sa totoo lang, wala naman parang madaling eksena. Kasi parang even yung in your head na maliit na eksena, pero pag ginawa ninyo, parang ang laki pa rin. Parang lahat laging may nangyayari. Hindi siya tumitigil. And hindi kasi ko sasabihin na mahirap na scene, but then it's more of like mahirap din yung character. Kasi very, parang for me, napaka-psychological niya. Ang dami nangyayari sa kanya. And parang that's what happens to a person, I guess, when you just begin to suppress your conscience. So, yun yung parang lagi yung kailangang sabihin natin, motivation mo for each and every scene. Na parang wala akong konsensya dito, but then you have to appear like na parang you're this sweet girl in front of this person, another persona in front of another person. So, yun yung challenge ng role. And I guess, sa buong film, mahirap siya kasi horror siya. Hindi siya yung basta nag-shoot ka lang. May mga pagkakataon na natututunan ko kay Derek, sa director namin, kay Direct Derek, na may bilang. May bilang siya eh. Merong parang proseso bago ako umabot dun sa part na yung actual na jump scare or pananakot dun sa audience. So, mahabang proseso. Since film siya, paulit-ulit mo siyang gagawin. So, physically taxing din siya. Yung last question ko, they mentioned na yung pag-art. You mentioned na hindi nila nadala sa house. Bigat ng character, medyo dark plus. May backstory lang ako. In 2019, I did Clarita with Derek. And after ng buong film, I think ang daming nangyari sa akin as a person, psychologically, wherein I had to take 2 weeks to 3 weeks off from work dun sa serye na ginagawa ko. Kasi parang it's just like too mentally taxing for me. I've been seeing things, dreaming of things, hearing things, ganyan. And then, looking back dun sa experience na yun, ano yung mga bagay na na-miss out ko? Ano yung bagay na hindi ko nagawa? Or hindi ko naalagaan yung sarili ko dun sa proseso. So, ang nagkulang sa akin during that time was debriefing. So, hindi ko na-debrief yung self ko habang ginawa ko yung character. So, I felt like I was still the character kahit I was doing a different project na at that time. So, ngayon, basing on that experience, natutunan ko na parang before I go to set, I do a lot of prayer and meditation, I do visualization, and I deliberately and
subconsciously tell myself that this is not real, even though it elicits real emotions, but everything else is imaginary. I am not my character. I am Jolie Santa Maria. So that's what I do. That's my process. Thank you.